Hi guys! And today, gawa naman tayo ng brookies. Alam nyo ba, sobrang dali lang nitong gawin. Konti lang yung ingredients na kailangan natin dito. Mabilis lang din yung baking time, kaya walang ka-effort. Kung baga chicken feed to pagka ginawa nyo. Kaya huwag na nating patagalin yan. At simulan na natin. Dito, magwe-weight lang ako ng 300 grams ng Van Houten Professional Intense Dark Chocolate. Para ma-achieve yung flaky top talaga ng brookies natin, etong Van Houten Professional Chocolate talaga yung gamitin nyo. Isasabay ko na rin sa pagme-melt yung 60 grams ng butter. So, minalt ko lang to sa microwave, pero pag walang microwave, pwede din sa double boiler. Then, dito naman sa pagtitimpla ng ating mixture, meron ako ditong 2 pirasong large na itlog, total of 120 grams, 200 grams ng light brown sugar, and 1/4 teaspoon ng salt. So, ito na. Ang kailangan natin gawin ay i-mix tong mixture na to hanggang sa halos matunaw na, kahit hindi naman totally. At least lumiit na yung mga granules ng sugar para magkaroon din tayo ng flaky top. Then, tsaka natin i-add yung ating melted kaninang chocolate at tsaka butter. Mix lang natin yan until well combined. After nyan, magsisift na tayo dito ng 150 grams ng all-purpose flour and 1/2 teaspoon or 3 grams ng baking powder. Kapag i-combine na natin yung flour, hindi na natin siya gagamitan ng mixer. Hahaluin natin siya gamit na yung spatula. Mas maganda yung magiging texture, mas moist yung loob pero crispy pa rin yung top. And then, mas maganda yung itsura niya. Yun na yun. Kasi usually, pag sa bakery, syempre maramihang batch. Ang ginagawa ko dito, minimix ko siya sa mixer gamit yung paddle attachment. Hindi katulad ng ganda ng nagagawa ko kapag ganito lang, minimix ko lang siya ng spatula compared dun sa minimix ko siya gamit yung mixer. So, hinalo ko lang yung mixture natin hanggang wala ng dry na flour na natitira. And then, kung nakikita nyo, ini-spread ko sa bowl yung mixture. Ito ay para lumamig kagad yung mixture natin para pagka pinipe natin siya, hindi siya magi-spread ng malaki. Ginawa ko to at least 3 to 4 times. Pwede nyo na rin naman siyang i-rest dyan lang sa counter. Magsiset pa rin yan or lalapot pa din yan. Pero mas madali to kasi gusto ko pagkahalo ko sa kanya, iti-tray ko na kagad siya. So, yan. Ganyan lang yung ginagawa ko. Ganito yung texture niyan after nating mahalo. Eto na yun, wala na tayong kailangan pang i-add. Ang unti lang ng ingredients and madali lang siyang i-prepare. So ayan, tira-transfer ko na yan dito sa piping bag. May round tip akong nilagay dyan. Kapag maglalagay kayo ng mixture, konti lang nilagay nyo, huwag nyo punuin kasi ay kailangan nyo pa rin ng pressure para hindi kagad mabutas yung ating piping bag. So pinapipe ko lang yan. Ganito naman yung trick ko para pantay-pantay o pare-parehas ng size yung magagawa kong brookies. Ginagawa ko, syempre, same pressure. Ginagawa ko, bumibilang ako ng 1, 2, 3, 4, 5, ganon. Para pantay-pantay lahat yung laki. Then, ibibake natin to sa preheated oven, 180 degrees Celsius, for 7 to 8 minutes. Depende pa rin yun sa oven nyo. Pero, kapag kainahon nyo siya, malambot na malambot pa talaga yan. So, huwag nyo kagad siyang tatanggalin sa tray. Hayaan nyo muna lumamig at least 10 minutes. Magsiset yan. Ganyan na yung texture niyan. Matigas na siya. 30 pieces yung kinalabasan ng recipe natin. So, sana matry nyo kasi masarap to and madali siyang ibenta. Takaw siya sa mata. So, ayun ang mga kalutong tinapay. Sana yung nagustuhan niyo ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!